Yan, magandang gabi po sa mga nagsasabing. Sa gabi po ito, paunahan po natin ang pananalangin ng ating gawain. Handa po natin ang ating mga puso. Tunay nga, Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa maghapon na kami po ay binigyan ng pag-iingat, binigyan ng kalakasan, Panginoon. Tinugon mo ang aming mga pangailangan. Ano man po yung mga sitwasyon namin sa araw na ito, alam po po, Panginoon, na ikaw ang naging kasama po namin. Kaya naman, Lord, napagtagumpayan po namin ang lahat ng mga pinaharap po namin sa araw na ito. Kaya Lord, salamat. Kaya naman, Panginoon, nandito po kami upang ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay aming sambahin, purihin sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat, salamat, Panginoon, dahil kailanman, Panginoon, nandiyan ka lagi na hindi po kami iiwan sa mga sitwasyon ng aming mga buhay. Salamat, salamat, Panginoon, at sa oras na ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Damin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Alam po namin na mayroon kami mga pagkukulang sa iyo, mayroon kami mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, isinusuko po namin ito sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po kami sa gabi ito, upang kami po, Panginoon, ay makadako sa iyong paanan, Panginoon. Kami po ay makapanalangin, maawitan ka po namin, marinig po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Dahil alam po namin na wala nang hadlang sa aming mga buhay. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa kapatawaran na amin na po nakamtan sa gabi ito. Salamat, salamat, Panginoon, at patuloy po kami lumalapit sa iyo. Tinataas po namin sa iyo ang gawain po namin sa gabi ito. Alam po namin ang katagumpayan ay aming po karanasan. Simula sa aming pag-aawitan, Panginoon, mapapurihan ka namin, madakila ka namin, Panginoon. Paunahan po ang aming worship leader sa gabi ito. Ang kasama, Panginoon, Pastor LG, Panginoon, ang buhay Ines. Lord, salamat sa mga awitin na kanyang minanda sa gabi ito. Bigyan niyo po siya ng karunungan habang kami, Panginoon, ay nag-aawitan sa iyo. Maging mga salita po, Panginoon, na aming maririnig sa gabi ito. Patuloy ka po na maging daluyan yung mga salita ang buhay na iyong lingkod sa gabi ito. Bigyan niyo po siya ng itin na karunungan na nagmumula sa iyo. Alam po namin ang mga salita na ito magbibigay sa amin sa ng kalakasang espiritual, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang buhay na iyong lingkod sa gabi ito. Bigyan niyo po siya ng higit na karunungan na nagmumula sa iyo. Salamat, salamat, Panginoon, sa gabi ito. Ikaw, Panginoon, ang aming may taas, madakila sa aming mga buhay. Salamat, salamat, Panginoon. Inaangkin na po namin ang katagumpayan sa gabi ito. At patuloy, Panginoon, na ingatan namin po ang bawat mga kapatid po namin na patungo pa lang sa lugar na ito. Lalo na po ang aming mga estudyante, Panginoon, na galing pa sa mga kanya-kanya po nilang eskwelahan. Ingatan niyo po ang buhay ng bawat isa. Salamat, salamat, Panginoon. Sama-sama po kami magpupuri, mag-aawitan, Panginoon, sa iyong katakilaan sa gabi ito. Maraming salamat po sa iyo namin tinataas ang papurit pa sa salamat sa tanging makapangyarihan pangalan ni Kristo Jesus. Sa mapagpalang kami po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Tunay na napakabudi at tapat ng ating Panginoon sa gabi na ito. Yan, sa gabi po na ito, i-declare po natin na may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Yan, sa bawat plano ng ating Diyos sa ating buhay, alam natin na mas better ito sa mga plano natin sa buhay natin. Kaya, panghawakan natin yung mga pangako ng ating Diyos sa ating buhay. At sa gabi na ito, maahayag ang kanyang kaluwalhatian, maahayag ang kanyang kapangyarihan. At ihanda po natin yung ating mga puso para papurihan ang ating Panginoon Diyos sa gabi na ito.
pababayaan ng Panginoon.
Salamat, salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga pangako sa amin. Tunay nga, Panginoon Diyos, na ang aming buhay ay maging kagamit namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At ikaw lang, Panginoon Diyos, ang makita, Panginoon, na naitataas ang iyong pangalan, na nilumalahati, Panginoon, ang iyong pangalan. Salamat, salamat, Panginoon Diyos, sa buhay na meron kami, Panginoon. Na sa bawat araw ay nagtatagumpay mo ang iyong mga anak. Na sa bawat araw nakakaranas kami ng pagpapala, Panginoon, higit pa sa inaasahan namin. Salamat, Panginoon Diyos, sa habag mo sa bawat araw, Panginoon. Salamat sa wagas mong pag-ibig. Salamat, Panginoon Diyos, sa presensya mo. Nakakasama namin, Panginoon Diyos, sa bawat araw. Salamat, salamat, Panginoon Diyos. Dahil meron kami ikaw, Panginoon Diyos, na may pinangahawakan kami, na sa bawat araw hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan ng Panginoon Diyos. Tunay nga, napakabuti mo, Panginoon. Walang hihigit, walang makakapantay sa iyo, aming Ama. Kaya naman, Panginoon Diyos, ang aming pakilawin na ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Nawa, Panginoon Diyos, na pasayahan namin. Nawa, Panginoon, ibigay namin yung 100% na papuri para sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat, salamat, Panginoon Diyos, sa presensya mo sa gabi na ito. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pasalamat, ang aming pagkakila sa iyo ang lahat ng kapulihan, kalwalhatian at pagkakila sa tanging pangalan ng Panginoon na si Jesus. Amen, amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Handa na po tayo makinig ng salita ng ating Panginoon. Yan, tunay nga na napakasarap po na magpuri sa ating pong Diyos na buhay. Amen po. Yan, ano po yung pamagat ng ating pong mensahe ngayong gabi po na ito? Mabasa nga po. Yan, gusto po ba natin naunawaan yung kahalagahan ng ating pong mga pananalangin? Yan, hindi po nasasayang yung ating pong ginagawang pananalangin sa pag-araw po ng Miyerkules dito po sa ating pong bahay-sambahan na tayo po ay sama-sama nananalangin sa ating pong Panginoon. At sa gabi po na ito, yan, sana gusto natin maunawaan yung halagahan ng ating pong ginagawang pananalangin, hindi lamang sa ating pong mga tahanan, hindi lamang sa ating mga quiet time, kundi yung sa ating pong sama-samang pananalangin dito po sa ating pong bahay-sambahan na ginaganap yung araw po ng Miyerkules. Kaya naman po ay patuloy na nawa buksan ng Panginoon yung ating mga puso, isipan sa kanyang pong mensahe po na ito. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Ephesians chapter 3 verse 14 hanggang 21. Yan po yung ating pong pag-aaralan ng gabi po na ito. Yan, ang pamagat po siya yung pag-ibig ni Kristo. Sabi po sa verse 14, dahil dito ako ay lumuluhod sa harapan sa Ama, lumuluhod sa Ama na siyang pinagmumula ng bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Dinadalangin ko, palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang malawaan ninyo kasama ng mga hiniran ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, o gaano malalim ang kanyang pag-ibig. Yan. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kaya abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Yan, verse 20, sa Kanya ang magagawa ng hindi pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa
sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Yan, tayo po'y sumundan ng manalangin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa iyong salita na ito ngayong gabi. Namin po pag-aaralan sa pamamagitan ng panalangin ng Apostol Pablo po, Panginoon, patuloy na maranasan din po namin po, Panginoon, gaano po kahalaga yung aming pong ginagawang pananalangin pagulong po namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ikaw po siyang magbigay po sa amin, bukas na puso, isipan, at ikaw po siyang makita sa aming harapan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino po naniniwala sa panalangin? Amen. Amen. Ito ba? Sabi nga, ang panalangin, ito daw po isa sa pinakamalaking pribilehiyo na ibinibigay po sa atin ng Diyos bilang Kanya pong mga anak. Amen po ba ron? Sabi nga, hindi po siya kabigatan, kundi isang pribilehiyo po yung tayo po ay nakadudulog, nakakapanalangin sa atin po makapangyarihang Diyos. At sa pamamagitan nga daw po ng panalangin, ang mga tao o yung mga Kanya pong mga anak ay meron pong mga hangganan at ang tao po ay makasalanan. Yan, kaya naman po, tayo po ay inimbitahan na lumapit sa Diyos ng walang hanggan. Yan, kaya nga po, marami rin daw po mga mananampalataya ang nahihirapang manalangin ng regular. Yan, nararanasan po ba natin yan? Yan, na tayo po ay nahihirapan sa ating pong panalangin. Yan, dapat hindi, di mo ba? Sabi nga, ito po yung ating pong panalangin, ito po ay isang pribilehiyo na ibinigay po sa atin, pinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya kada po yung panalangin na may simpleng obligasyon, ito ay matatanong po natin para isang simpleng gawain lang po natin habang ito po sa iba, sa lalo din sa mga hindi mananampalataya, ito ay parang isang kabigatan. Ito po ay para lang na maihahin po natin sa pamamagitan nga po ng ating pong panalangin ay may dulog po natin, ay ihahin po natin sa ating pong Diyos yung ating pong mga kahilingan. Di ba? Kaya nga po, sa verse po na yan, ating pong nabasa hahangin po sa aklat po ng Efeso, yan, pinakikita po ng mga talata po na ito, yung tatlong mahalagang pananaw kung bakit daw po may kahalagahan o na dapat po tayong manalangin. Amen po ba ron? Yan ang unang tanong. Unang tanong po doon. Ano po? Yung una, makibasa ka po. Yan, bakit daw po ba tayo nananalangin? Ano po ba? Ang sinabi po dyan sa verse 14 hanggang 15, dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmumulan ng bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Yan, bago lang po humiling dito si Apostol Pablo, yan, pinaliwanag niya kung bakit siya nananalangin. Sabi nga dyan, ang una, we bow before God the Father. Yan, tayo po ay lumuluhod. Yan, tayo po ay lumuluhod sa harapan ng Diyos na ating pong Ama. Yan, kaya nga po, yung ang posture po dito, yung ginawa po dito ni Apostol Pablo sa kanyang pong panalangin, ay siya po ay nakaluhod, yung pagluhod. Ito ba yung posture of kneeling? Yan, sumisimulo daw po ito ng humility, yung pagpapakumbaba. At nagsisimulo din po ito ng pagkalaman o yung submission, yung pagsuko po natin, yung pagpapasako at dependence, yung pagtitiwala natin sa ating pong Panginoon. Yan, nagsisimula daw po yung panalangin, yung ating panalangin kapag kinikilala natin kung sino yung Diyos at kung sino po tayo. Nakilala po ba natin yung ating Diyos na nilalapitan sa ating pong panalangin? Yan, dapat po kinikilala po natin siya na siya yung Diyos na makapangyarihan, siya yung Diyos na handang tumugon sa ating pong mga kahilingan sa ating pong mga panalangin. At maraming tao daw po yung lumalapit sa Diyos na sila po ay parang hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, nagkakaroon sila ng kapabayaan sa kanilang pong mga panalangin. Pero po pinapaalalahanan po tayo dito ng Apostol Pablo na lumapit po tayo sa makapangyarihang
Diyos ng sansinukob. Kaya nga po ang Diyos na ating pong dinadalanginan ay hindi lang po ito isang ordinaryong tao o isang mataas na pinuno na mayroong patungkulan. Siya po ang yung Diyos, siya po yung ating pong Ama, bilang Ama, na ating po ng mga nakakilala sa Kanya. At bilang mga mananampalataya, meron po tayong pribilehiyo na lumapit po sa Kanya ng may kumpiyansa dahil tayo po ay itinuring na anak ng ating pong Panginoon sa pamamagitan niya po ng ating pong Panginoong Kristo. Amen po ba? Yan, mula nung tanggapin po natin siya, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, yan, tayo po ay kanya po itinuring na anak. Ano po yung sinasabi po doon sa aklat po ng Hebreo chapter 4 verse 16? Yan, sabi niya dyan, kaya tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Yan, upang kapatanda po natin yung habag at kalika sa panahon ng ating pong mga pangangailangan. Yan, posible daw po na yung pananalangin po natin dahil ang Diyos ay ating pong Ama sa pamamagitan niya po ng ating pong Panginoong Kristo. Yan, meron po isang ilustrasyon dito na parang yung isang anak at saka yung isang ama. Sa biological natin ama. Sabi nga, hindi ikaw na isang anak dahil alam mo na mahal ka ng iyong ama. Yan, dahil siyempre, hindi ka naman niya itatakwil kung ikaw ay lalapit, hindi ka naman niya bibiguin kung ikaw ay hihilingin po sa kanya, di ba? Bilang isang anak. Dahil alam mo bilang isang anak na hindi ka tatanggihan ng iyong ama at para sa iyong pamilya. Yan, ganyan din po, nasabi nga ay kapag tayo mo ay lumalapit sa ating pong Panginoong Diyos bilang isang mananampalataya, yan, asahan po natin na yung ating pong mga idinadalangin, yung mga hinihiling po sa Kanya, ay pagkakaroon po ito ng ating pong Diyos. Amen po? Dahil sabi nga, tayo po ay Kanya pong mga anak. Amen po ba ron? Yan, ang katotohanan po dito, yan, kapag tayo po ay nananalangin, tandaan po natin, yan, nakikipag-usap po tayo sa ating pong Ama sa langit. Yan, lapitan po natin siya nang meron pong paggalang. Pero at sabi nga ay habang lumalapit po tayo sa Kanya, o habang nakikipag-naig po tayo sa Kanya sa ating pong pananalangin, dapat meron po tayong pagtitiwala sa ating pong Diyos na nilalapitan. Amen po? Na yung ating pong mga panalangin, o yung ating pong mga dinudulog sa Kanya sa ating pong panalangin, ay meron po itong katugunan. Yan po isang dahilan kung bakit po tayo nananalangin. At yung pangalawa po, we belong to God's family. Pakisabi mo nga sa katabi mo, we belong to God's family. We belong to God's family. Yan, kabilang po tayo sa pamilya ng ating pong Diyos. Yes, pagpapatuloy po doon ni Apostol Pablo sa verse 15 na siyang pinagmumula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ito po ay tumutukoy na po sa lahat ng mga taong iniligtas ng Diyos. Amen po? Yan, kaya nga po, kabilang po tayo sa pamilya po ng Diyos dahil tayo po ay iniligtas ng ating pong Diyos. Amen po? Kaya nga po yung mga mananampalataya dito po sa mundo ay sabi nga ay kabilang po ito sa isang spiritual na pamilya. Miyembro po tayo mga Iglesia, Great Man Christian Church, isang pamilya po tayo at sabi nga ay ang ama po natin ang siyang walang iba kundi ang ating pong Panginoong Kristo. Yan, pinapalalahanan po tayo na sa ating pong pananangin na tayo po ay patuloy na lumapit po sa Kanya. Huwag po tayo magkaroon po ng pag-aalinlangan sa paglapit po natin sa ating pong Diyos Ama. Yan, mayroon tayong makalangit na Ama at mayroon din po tayong mga ama na dito po o mga tatay dito po sa ating po ng bawat pamilya. Kaya nga po yung buhay Kristiyano, ito po ay hindi daw po kailanman nilayon na tayo ay mabuhay ng mag-isa. Hindi po dapat talaga po tayo nag-iisa. Yan, kapag tayo daw po ay nananalangin, yan, nakikibahagi po tayo sa relasyon ng bawat pamilya po natin na itinatag po ng Diyos
sa pamamagitan nga po ng ating pong Panginoong Kristo. Yan. Kaya nga po, isang ilustrasyon po po dyan, yung nagkakaroon po tayo ng parehong katangian, yung pamilya, dahil pareho silang sa ating pong pamilya, di ba? Dahil meron po tayo, kabilang tayo sa pamilya ng ating pong mga tahanan, di ba? Meron po tayong, kung yung tatay mo is merong apelyido, dapat meron ka rin apelyido. Sino yung mga apelyido rito? Yan, di ba? Dahil meron tayong pamilya. Ngayon din daw po, yung mga mananampalataya ay may pangalan ni Kristo dahil sila po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Yan. Kaya nga po sa hamon, yan, huwag mong kalimutan ang pagkakakilanlan mo kay Kristo. Yan, nagdarasal ka na nananalangin ka hindi bilang isang estranghero, kundi nananalangin po tayo bilang isang anak ng ating pong Diyos. Amen po? Yan, sabi nga talagang napakapalad po natin dahil tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon at tayo po ay isang mananampalataya. Yan po, ang mga dahilan po, bakit po tayo nananalangin. Yung pangalawa, ano ba yung sinasabi? Pakibasa na ako? Yan, what we pray. Ano daw po yung dapat po natin ipanalangin. Yan, nakasaad po dyan sa verse 16, sinasabi po ni Apostol Pablo, Bubay, dinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ano po yung pinanalangin ni Apostol Pablo? Dinadalangin niya yung palakasin ang ating po mga buhay spiritual. Hindi po siya humiling ng mga pasarili niyang kahilingan o mga material na bagay, kundi ang kanya pong hiniling o dinalangin ay yung palakasin yung ating po mga buhay spiritual. Yung kada po yung panalangin po nito ni Apostol Pablo ay nakatuon sa spiritual na lakas kaysa sa mga material na mga biyaya. Yan. At ang una, sabi sa letter A, we seek God's power. Yan, pinakailangan na po na saliksikin po sa ating pong pananalangin ay saliksikin po natin yung kapangyarihan ng ating pong Diyos. Kaya nga po, hiningi po dito ni Pablo sa Diyos na patatagin yun ang mga mananampalataya ayon sa kayamanan ng kanyang pong kaluwalhatian. Yan, kasi po natin na hindi po nalangin si Pablo mula sa sabi nga sa kayamanan na nagmumula sa Diyos, kundi ayon po ito doon sa kayamanan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, sabi nga, di ba, yung ating pong Diyos is mayaman, di ba? Walang hanggan ang mga yaman ng ating pong Diyos. Kaya nga po, hindi daw po sapat yung lakas ng tao para sa isang buhay ng isang Kristiyano. Sabi nga, hindi talaga kasi buhay natin, yung lakas po natin, di ba? Kung minsan nakakaroon tayo ng pagod, kung minsan nakakaroon tayo ng pagtigil sa ating pong mga ginagawa o kahinangan sa ating pong mga katawan. Kaya nga po, sabi nga, sa pagharap po natin sa mga tukso, sa mga pagsubok, mga paghihirap, yan, pamihirap, tayo po minsan, pinangihinaan tayo ng loob, yan, at lalo tigit, di po ba, kung nakakaranas po tayo ng mga spiritual na pakikitigma. Yan, kaya nga po, kailangan po natin yung banal o yung spiritual na lakas para po mapagtagampayan po natin yan. Yung lalo tigit nga po, yung mga spiritual na pakikitigma po natin. Yan, at sinabi din po ng ating Panginoong Jesus sa aklat po ng 1:15 verse 5, ano po yung sinasabi? Na sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya nga po, yung panalangin daw po ay ang paraan kung saan yung mga mananampalataya o mga tao tayo ng mga mananampalataya ay makakukuha po tayo ng lakas sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Dapat lagi po tayo nakakugat, lagi po tayo nakasandal sa ating pong Panginoon. Di ba? Sa ganoon ay patuloy na yung lakas o yung kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na ipaparanas po sa ating po mga buhay. Yan. Ano po yung isang magandang ilustrasyon po dyan, di po ba yung isang ilaw. Yan, hindi daw po ito maaaring magliwanag kung ito po ay
naka-disconnect o kung yung kanyang switch is naka-off, di ba? Hindi po siya mag-iilaw. O kaya kung meron naman tayong sinasaksak ng mga ilawan, di ba? Hindi po siya magkakaroon po ng ilaw, hindi po siya magsisindi kung ito po ay hindi po natin sasaksak doon sa pinagmumulan nga po ng kuryente. Kaya nga po, ganyan din daw po sa ating po mga buhay Kristiyano, hindi daw po, hindi mabubuhay ng matagumpay na tayo po ay hiwalay sa kapangyarihan ng ating po Panginoong Diyos. Amen po? Kaya sabi nga, isang challenge po din sa atin po dyan, huwag daw po tayo basa lamang sa ating po mga sariling karunungan. Yan, sa ating po mga sariling kakayahan at sa ating po mga determinasyon. Yan, hanapin po natin yung kapangyarihan po ng ating pong Diyos araw-araw sa pamamagitan nga daw po ng ating pong pananalangin. Amen po ba ron? Sino po nakakaranas ng kalakasang spiritual, lalo-lalo lang kapag po siya ay nananalangin? Yan po ba? Kaya nga po, sabi nga, hindi po natin talaga dapat talawin na isang kabigatan ng ating po ginagawang pananalangin. Hindi tayo panghinawa, araw-araw na lang, nananalangin tayo, nananalangin ka na sa umaga, mananalangin ka pa ng alas 3, mananalangin ka pa ng 6:30, di ba? Sabi nga, doon po tayo hugot ng ating pong kalakasan na nagmumula sa ating pong Diyos. Amen po? Yan, letter B, sabi niya, we source God's Spirit. Yan, pinagmumulan daw po tayo ng Espiritu ng ating pong Diyos. Yan, sinasabi po yan doon sa 16b. Yan, si Pablo po ay partikular na nanalangin na ang mga mananampalataya ay palakasin ng banal na Espiritu sa panloob na pagkatao. Kaya nga po yung banal na Espiritu, yan siya po ay gumagawa sa loob po natin, panloob sa ating puso, upang makagawa po tayo ng mga spiritual na paglago, kabanalan, katapangan at pagtitiis. Yan. Kaya nga po, ang tunay na pagbabago ay hindi po ito nagsisimula sa labas, kundi ito po ay dapat nagsisimula po sa ating puso. Yan, nakatuon daw po yung mundo sa pagbabago ng ating po mga pag-uugali. Subalit, binabago po ng ating pong Diyos yung ating po mga puso. Amen po? Kaya nga po, panalangin, ito po ay nag-aanyaya sa banal na Espiritu na gawin po natin yung kanya pong gawain na nagpapabanal sa ating pong kalooban. Amen po ba rin? Yan, isang illustration din po dito na yung isang puno ay meron po isang puno na dumating po yung bagyo, yung malakas na bagyo. Yan, dahil siya po ay nakatugat ng malalim. Yan, dumaan po yung bagyo, hindi po siya natinag o hindi po siya nabuwal. Yan, ganyan din po, yung sa ating po mga mananampalataya, dapat po ay naninindigan po tayo ng mayroon pong matatag dahil pinalalakas po tayo ng banal na Espiritu o yung ating pong kalooban, di ba? Yung sa ating pong mga puso ay patuloy na pinapalakas po tayo ng banal na Espiritu. Yan, manalangin, hindi lamang para sa panlabas na tagumpay. Yan, manalangin po tayo para sa panloob na lakas, yan, spiritual na kapanahunan at katangiang tulad ng kay Kristo. Yan po ba? Kaya nga po, isang napakagandang application po yun sa bawat isa po sa atin na manalangin po tayo, sabi nga ay patuloy na palakasin po yung ating pong loob, yung ating pong kalooban. At yung pangatlo, kanina, what prayer produce? Yan, sabi ko. Ano daw po yung naibubunga ng ating pong pananalangin? Yan. Tinalangin natin kanina kung bakit tayo nananalangin o kung ano yung dapat po natin ipanalangin. At yung pangatlo nga po, kung ano nga daw po yung ibinubunga ng ating pong pananalangin. May binubunga po ba? O meron po mga kasagutan yung ating pong mga dinadalangin? Amen. Po ba? Sabi nga ay, sa verse 17 hanggang 21, inilarawan po dyan ni Apostol Pablo yung mga pagpapalang dumadagoy mula sa isang buhay
sa isang buhay na pinalakas ng ating pong mga panalangin. Yan. Sa letter A, we see greater fellowship. Yan, nakikita natin na yung mas malaking pagsasama-sama po natin kapag tayo po ay nananalangin. Amen po? Yan, sabi nga ay, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nagugat sa pag-ibig. Yan, hindi po dito tinutukoy ni Apostol Pablo yung kaligtasan. Yung kaligtasan po dito dahil yung mga mananampalataya na ito ay mga Kristiyano na o sabi nga ay mga mananampalataya na. Diba? Hindi naman lalo hindi po ba yung mga unbeliever, yan, napakadalang po nila na manalangin o dumulog sa ating po Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, tayo po ay sabi nga ay naging buhay na natin yung ating po pananalangin. Amen po? Lalo na po sa atin, di ba? Sa atin, sa iglesia po natin, talagang marami po tayo mga pagkakataon o marami tayong mga oras na tayo po ay dumudulog sa ating pong pananalangin. Sabi niya, yung the word dwell means, sabi niya, naninirahan o yung parang bagang feel at home ka. To settle down and feel at home. Yan, sabi niya, pinapanalangin ni Pablo na lalo pang mamuno si Kristo sa bawat bahagi ng ating pong mga buhay. Kaya nga po yung panalangin, ito daw po yung nagpapalalim sa ating makikisama sa ating pong Diyos. Yan, habang tayo po ay nananalangin, mas nababatin po natin yung Kanya pong presensya o mas nararanasan po natin yung Kanya pong presensya. Amen po? Yan, isang ilustrasyon din po dito. Yung isang malapit na pagkakaibigan, ito po ay lumalaki sa pamamagitan nga po ng regular na komunikasyon. Ito ba? Yung inyong pagkakaibigan, di po ba kung wala kayong komunikasyon, anong mararanasan nyo? Di ba? Para bagang napakadalang yung mabalitaan ng isa't isa, di po wala kayong communication, hanggang sa kung siya nagkakano ko talaga. Diba? Kaya nga po, sabi nga ay, kapag daw po yung mga malalapit na pagkakaibigan po, yan po ay talagang lumalaki o lumalatas sa pamamagitan nga daw po ng palagi po o yung regular nilang komunikasyon. Kaya nga po sa pare-parehan, sabi nga lumalago ang mga lumalapit sa ating po Panginoon sa Kristo sa pamamagitan nga daw po ng ating po mga pananalangin. Amen po? Kaya nga po, kapag lagi tayong dumudulog sa ating po Panginoon, yan, mas napapalapit o na yung komunikasyon po natin sa Kanya, sabi nga ay kilalang na tayo ng ating po Panginoon. Amen po? Dahil, sabi nga ay lagi po tayo nakikipag-communicate po sa Kanya. Yan, kung ang ating po relasyon kay Kristo ay nararamdaman po natin na tayo po ay lumalayo na, o malayo na po tayo. Yan, sabi nga ay mas gumugol daw po tayo. Lahat tayo ng maraming oras sa ating pong pananalangin para po sa pag-isa po natin sa ating pong Panginoon. Amen po? At yung letter B, we see greater knowledge. Yan, nakikita po natin yung higit na kaalaman. Yan, sa verse 18 hanggang 19, yan. Sabi nga ay, Paul prays that believers may comprehend. Dapat po tayo po ay naunawaan po natin yung ating pong mga idinudulog sa ating pong Panginoon. Sabi nga sa verse 18, upang lubusang maunawaan ninyo kasama mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. Amen po? Sabi nga ay hindi po masusukat. At sa verse 19, at naway malaman ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kaya abutin ng ating pag-iisip upang kayo ay mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Yan, yung lawak, di ba? Yung pag-ibig ng ating Panginoon si Kristo, sabi nga ay hindi po ito masusukat. Bagamat kung ikaw man ay matalas ang paningin mo, di ba? O farsighted ka, parang napakalayo na ng tanaw mo, hindi po hanggang doon lamang yung pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil kapag habang lumalapit ka sa natatanong mo na yung mas lalo pang
lumalayo yung paningin, di ba? Kaya nga po, sabi nga, hindi po natin masusukat yung lawa, yung haba, o yung lalim, at saka yung taas po nito. Yan, ganyan po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi nga, yung haba po nito, yan, umaabot po siya sa buong kawalang hanggan. Yung lalim po nito ay naabot po yung pinakamababang makasalanan. At yung taas po nito ay itinaas ng mga mananampalataya sa alwalhatian ng ating Diyos doon po sa langit. Kaya nga po, binubuksan daw po ng panalangin yung ating pong mga puso para mas lubos po natin maunawaan ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating pong Panginoong Kristo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po? Amen po para mga kapatid? Yan, kapag mas nakikilala daw po natin yung kanya pong pag-ibig, yan, at sabi nga, kung tayo po ay mas nagtitiwala po sa ating pong Panginoon, na kapag lubos po yung tayo nagtitiwala po sa Kanya, at mas andun po yung tayo po ay sumusunod po sa Kanya, na talagang binubukas po o binibigay po ng Diyos sa ating po mga puso yung lahat ng ating po mga pangangailangan. Kaya nga po sa isang ilustrasyon din po dyan, sabi nga kapag ikaw daw po ay nakatayo sa isang ilang, sabihin na natin, dahil yan sa isang sa tabing dagat, di po ba? Sino pong nakaranas na tumalaw sa isang malayong lugar sa dagat, di po ba? Habang kung naranasan mo din na sumakay ng ferry boat, di ba? Mula dito sa may Puting Buhangin, papuntang Manila, di po ba? Sabi nga ay hindi mo siya matatanong yung Maynila, pero habang kumagaling na is parang ang layo pa rin yung ating pong tingin. Kaya nga po, sabi nga ay makikita ng isang tao yung lawak nito, ngunit hindi daw po kailanman ganap natin po itong masusukat. Ganito rin po yung sinasabi ko na yung pag-ibig po sa atin ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya nga po, sabi nga sa ating application po dyan, manalangin para sa mas malalim na pangunawa sa pagmamahal po ng ating pong Diyos. Yan, mahalaga daw po yung kaalaman tungkol sa Diyos, pero ang pagkakilala sa kanyang pagmamahal ang nagpapabago ng ating pong mga puso. Yan, sa letter C, we see greater power. Yan, nakikita po natin yung mas malaking kapangyarihan. Yan, sa verse 20 and 21, yan sa kanya makagagawa ng higpas kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. At sa 21, sa kanya ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Yan. Tatapos po dito yung sinulat po nito ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso, nagtatapos po ito sa pamamagitan nga daw po ng pagsamba. Kaya nga po ang Diyos ay nakikinig po sa ating mga panalangin na at may kakayahan po siyang gawin ang higit pa sa lahat ng ating po mga iniisip. Amen po ba rin, mga kapatid? Yan di ba? May iniisip mo lang, sana nanalangin mo na magtagumpay ka sa iyong mag-aaral. Pero masigit pa ron, di po ba? Ibibigay siya ng Panginoon. At dahil hindi po natin saklaw, hindi po natin maaraw yung kaisipan po ng ating Panginoon. Higit pa sa ating mga inaasahan, yung kanya po kapangyarihan. Sabi nga ay, lampas pa daw po yung ating, sa ating pangunawa, yung kanya pong pangulungan. Kaya nga po umaapaw yung kanya pong biyaya, higit pa sa atin pong mga hinihiling o inaasahan. Amen po ba ron? Kaya nga po, pinag-uugnay po tayo ng panalangin sa isang makapangyarihang Diyos. Amen po ba ron? Dahil sabi nga, walang imposible sa ating pong Panginoon. Yan. Kaya naman, ang mga mananampalataya, yan, ay dapat panalangin na may pananampalataya at pagtitiwala sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Isang ilustrasyon din po dito, maaaring humingi daw po yung isang bata sa kanyang ama
ng isang, sabi natin, isang basong tubig. Yan, pero sabi nga ay, maaaring magbigay daw po yung kanyang pong ama ng buong, sabi nga, hindi lang tubig, sasamahan pa ng pagkain na dapat niyang kainin. Gayun din daw po, madalas nagbigay po yung ating pong Diyos ng mas higit pa kaysa sa ating pong mga hinihiling po natin sa Kanya. Amen po ba ron? Kaya nga po sabi nga ay hindi ka lang humingi ng kagalingan, kundi sabi nga ay complete healing o panibagong kalakasan ng iyong physical pangatawan ay siyang pinagkaloob sa atin ng ating pong Diyos. Amen po kapag tayo po ay humihiling. Kaya nga daw po, huwag po natin maliitin kung ano po yung kayang gawin ng ating pong Diyos sa pamamagitan nga daw po ng ating pong mga pananalangin. Dalhin mo yung sa Kanya ang iyong mga pasanin, ang inyong mga kabigatan, ang iyong ministeryo at ang ating pong mga pangarap. Kaya nga po sa kabuuan, ang panalangin ay hindi lamang isang reliyosong gawain. Ito daw po ay isang lifeline po natin bilang isang Kristiyano o isang sa buhay ng isang Kristiyano, yung ating pong pananalangin, ito po ay yung ating pong lifeline. Pag-usap po natin o yung pagdudulog natin sa ating pong Panginoon. Kaya kung tunay po natin naunawaan kung sino yung Diyos na ating pong dinadalanginan, o ano po, sabi nga kung ano yung kanyang pong inaalok sa bawat isa po sa atin, kung ano po yung naisasagawa ng ating pong mga panalangin. Yan, hindi po natin titignan ang panalangin bilang pabigat po ito sa atin, kundi tignan po natin ito bilang isang pribilehiyo na tayo po ay nakakatulong sa ating pong mapagpalang Diyos. Amen po? Kaya nga po, nawa maging mga mananampalataya tayo na madalas na sumusunod sa ating pong pagdulog sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin po natin na may pagpapakumbaba, na mayroon po tayong malalim na pagtitiwala at tayo po tayong nananalangin. Alam po ng ating pong Diyos na mayroon po siyang kakayahan gumawa ng higit pa sa lahat ng ating po mga hinihiling at iniisip. Amen po? Kaya nga po, sa isang application po natin dyan, sa mga ating po mga pag-anaral dyan, sabi nga po na, develop a consistent prayer life. Po ba? Kaya nga po, ang panalangin ay hindi dapat itabi lamang para sa mga ating po mga paglulong sa Kanya. O sabi nga ay yung nire-reserve lang natin yung ating pong panalangin kapag tayo po ay humaharap doon sa mga mahihirap na panahon. Sabi nga dahil ang Diyos ay ating mapagmahal na Ama, dapat natin sanayin yung ating pong sarili na makipagkita sa Kanya araw-araw sa pamamagitan niya daw po ng ating pong panalangin. Kaya pangalawa, pray for spiritual growth more than material gain. Kaya nga po yung panalangin po dito ni Apostol Pablo, yan, ito po ay nakatutok sa patuloy po nating kalakasan o yung sabi nga yung spiritual po natin na paglago at yung mas malalim po nating relasyon sa ating pong Panginoon sa Kristo ay sa doon sa mga kayamanan na o mga material na kayamanan. Yan. At yung pangatlo po, trust God's power beyond your limitation. Na pinapaalala po sa atin ang Efeso 3 verse 20 na ang Diyos na may kakayahan gumawa ng higit pa kaysa lahat ng ating mga hinihiling at mga iniisip. Yan, maraming mananampalataya lang po ang nananalangin ng maliit na panalangin dahil maliit po yung kanila pong pananaw sa ating pong Diyos. O maliit yung kanya pong pagkakakilala sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po, kung tayo po ay mananalangin, yan, talagang sabi nga ay kilalanin po natin yung sino Diyos na ating pong pinagtutuunan ng ating pong mga pananalangin. Amen po? Siya po yung makapangyarihang Diyos, siya po yung kayang magbigay ng lahat ng ating pong mga hinihiling o dinadalangin po sa Kanya, higit pa sa ating pong mga hinihiling at higit pa sa ating pong mga inaasahan. Amen po, maraming mga kapatid. Yan, purihin po ang Diyos
kanya pong mga mensahe po na ito na hango po sa aklat po ng Efeso chapter 3 verse 14 hanggang 21. Salamat po Panginoon. Tunay na, ikaw po isang mga patuloy na lubos na magpaunawa po Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa amin, sa mga amin po mga dinadalanan sa inyo po Panginoon. Alam po namin na ito po ay yung pagkakaloob at yung mga katagumpayan ay patuloy po namin itong maranasan. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Purihin ang Panginoon sa mga salita na inihatid po ng ating po pastor sa oras na ito. At nadako naman po tayo sa ating po panalangin. Yan. Kaya niyo po masahin po sa inyong harapan ng Roy, page 6 to 27. Ito po yung napag-aaralan po namin every Sunday tungkol sa pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi rito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at lumarapit sa paraang hindi natin kaya sabihin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano yung kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kanina po nung nabanggit ko kanina sa ating pong pag-aaral, sa buhay po ni Pablo, wala po siyang nabanggit kanina, wala po siyang pamililing, kundi ang kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. And yun, sabi rito, yung kalooban ng Panginoon Diyos, na sa pamamagitan nun, sa pamamagitan ng kahilingan natin na puspusin tayo ng Banal na Espiritu Santo sa ating po mga pananalangin. Alam natin na may laging bagong himalang ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Amen po. Yan, tayo po lahat ay mananalangin. Yan, pag-prayer partner po tayo mga kapatid. At mag-focus po tayo sa ating mga prayer items na nabahagi. At yung sa buhay po natin, na kung ano po yung ating po nais na ipanalangin. At alalahan po natin ang Banal na Espiritu Santo na siyang malayang kumilos sa ating mga kapatid. Amen po. Yan. Tayo po tayo mga kapatid at patuloy po tayo manalangin. At tayo po may ilulog sa ating Panginoon Diyos, ang body of Christ, sa buhay po ni Pastor Rodel. Sama-sama po natin siyang idulog na kalakasan pisikal, kagalingan, hindi niya po mararanasan hanggang sa lahat ng mga pastor na ginagamit sa ating pong iglesia. At buwan po ng mga revival night na aatinan po natin. Pagsama ng Banal na Espiritu Santo ay mararanasan sa buhay ng bawat isa. Tayo po lahat, idulog po natin si Pastor Rodel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa banal na kapangyarihan sa lahat. Aming po nilalapit na sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, kung yung mapagpalang
lumalim yung relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. Hindi lamang po kami, Panginoon, yung tumanggap ng mga pagpapala na simula sa iyong mga salita, Panginoon, kundi gamitin mo kami, Panginoon, upang mas marami pong mga kaluluwa, marami pong mga tao, Panginoon Diyos, na makakilala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa lahat ng mga pinili mo, patuloy na ang pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo ay mararanasan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na alam ko namin. Dininig mo na, Panginoon, ang lahat ng aming pong inilapit sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu, tinutuluan mo kami kung paano dapat at kung tamang pananalangin, Panginoon Diyos, at may ginagawa ka na, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At ngayon, Lord, tiniklaim na po namin ang katagumpayan ng lahat ng aming pong idinulog sa iyo, at may ginagawa ka na, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon Jesus, na makapangyarihan sa lahat. At amin pong inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming pong pagkakaloob. Patuloy niyo po itong pagpalain at maging kagamit-gamit sa inyo pong iglesia, Panginoon. Patuloy na ibalik niyo ito sa buhay ng bawat isa nang higit pa sa aming pong iniisip at inaasahan. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito sa iyo namin pinagkakatiwala sa natatanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yan, sige po, tayo po ay pumakas na po sa ating pananalangin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa naranasan po namin ang tagumpay, Panginoon, sa ating pong ginawang pananambahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagsama sa buhay ng bawat isa po sa amin. At tingin po, Panginoon, sa aming kalagitnaan na mga pinagpupuri, sumasamba sa iyo po, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po. Kaya din po sa ating pakikinig na yung mga mensahe po, Panginoon, patuloy na gawa, hindi po kami magkaroon ng magkaroon ng kabigatan po, Panginoon, sa aming pong mga ginagawang panalangin. Hindi po, Panginoon, patuloy, Lord, na maging isang pribilehiyo po ito, kayamanan po namin na kami po ay palaging nakatutulog sa inyo po, Panginoon, sa pamamagitan niya po ng aming pong panalangin. Ngayon po, sa mga aming pong dinulog sa inyo sa ngayong gabi po na ito, sa aming pong mga personal na prayer request, ay sa aming pong mga prayer item na dinulog. Salamat po, Panginoon, at ikaw po sa patuloy na magbibigay po sa amin ng katugunan po, Panginoon, sa lahat ng aming pong dinulangin po na ito. Maging sa aming pong mga kasamantang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin ang inyong pagsama, pag-iingat sa bawat isa ay patuloy po namin itong mararanasan. Maging sa aming pong mga pagsasalo-saluhan, patuloy na pakalinisin niyo po ito, pagsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga physical na pangkatawan. Magamit din po namin ito sa aming pong ginagawang pagtutulog sa inyo po, Panginoon. Salamat at tagumpay ng araw po na ito, ng gabi po na ito, ay patuloy po para sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, naway tagay ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless.